Salamat sa napakagandang talk na yan, kapatid. Sino pong na-inspire, mga kapatid? Amen. Ako nga pala po si Joseph Agustin, sa hindi po nakakilala sa mga first-timers dito, sa mga bagong mga kapatid. At ako po ay pastor dito, associate pastor for 9 years na po. At ako po ay architect din for 17 years na. At ako po ay happily married for 7 years. At ako po ay naatasan na mag-discuss o mag-share ng thoughts patungkol sa love life at marriage. Wow. Itong gustong-gusto ng mga young pro. Nakapakilig dyan, Pastor. Alam ko po, isa rin ito sa mga worries ng young pro, mga kapatid. Iniisip nila, kailan kaya ako magkakaroon ng para sa akin, ng true love ko? Sino po nagtatanong pa ng ganyan sa mga panahon ngayon? Ayaw umamin mamaya. Huwag kang mag-alala, papaunahan ko na, kapatid. Mahal ka ni Lord at ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng para sa'yo. Magkaroon ka ng the best na love life. Amen? Gusto ko po malaman dito yung hindi pa married. Taas ang kamay na hindi pa married. Aba, mga 50%. Sino po dito yung wala pang relationship? Kakaunti Papang ano pa naman to, itong message. Sino po dito yung married na, pero young couple? Taas kamay ng mga young couple. Parang may hindi nagtaas ng kamay. Kakaunti yung nagtaas ng, hindi accounted for lahat. Anyway, kung nahihiya po kayo, okay lang. Malay nyo, yung mga nahihiya magtaas ng kamay, dito nyo pala makikita yung inyong future. Purihin si Lord. Alam nyo, mga kapatid, sana ma-discuss natin sa maikling panahon itong tatlong category ng mga young pro. Tulungan tayo ng Panginoon. Yung mga nagtaas po ng kamay na wala silang relationship pwede niyo bang tanongin yung inyong sarili, i-assess ninyo inyong sarili, na ako ba ay ready na pumasok sa seryosong relationship? Tanongin niyo sarili niyo, mga kapatid. At yung mga in a relationship naman na wala pang asawa, tanongin niyo rin yung sarili niyo, kaya ko bang panindigan hanggang dulo yung pinasok kong relationship? Parang sumiseryoso Kaya niyo ba panindigan? Parang may nakikita ko nagko-cross-cross. Yung mga mga may spouse na or young couple, tanongin niyo rin yung sarili niyo, am I willing to lay down my life for my spouse? Paseryoso ng paseryoso, mga kapatid, no? Laying down na agad. sabi nila, seryosohan talaga ito, mga kapatid. Gusto ko po, kaya tinanong ko kayo, mga kapatid, gusto ko ma-picture ninyo yung inyong sarili sa future. Kasi, mga kapatid, yung decision natin ngayon sa love life, it will affect greatly yung iyong kinabukasan, yung future. Naalala ko po minsan yung college classmate ko, malapit namin gumraduate. Sabi niya, alam mo, tol, dapat mag-ingat na tayo ngayon sa pagpili na magiging girlfriend. Wala po akong girlfriend nun, pero siya siguro marami. Sabi niya kasi, malamang-lamang ito na yung makatuluyan natin. Alam niyo, mga kapatid, iniwala ko, totoo yun. Itong mga age na ito, mga kapatid, hindi na tayo pwede maglaro. Malamang-lamang yan na makatuluyan mo talaga. Amen? At alam ko, hindi kayo lahat agree doon sa sinabi ko kasi hindi lahat nag-amen Pero hayaan nyo ipaliwanag ko sa inyo, within 15 minutes, tulungan tayo ng Panginoon. Or 20 minutes sana. Amen? Alam niyo kung bakit napaka-importante ng desisyon na to, lalo sa panahon natin, itong age natin ngayon, mga kapatid. Kasi hindi na tayo mga bata para maglaro-laro pa. Amen? Ang mga bata, ang mga youth, mga kapatid, kadalasan ay selfish pa. Sila ay pumapasok sa relationship para mag-enjoy, para maglaro, para ma-experience yung kilig. Sino ba yung pumasok sa relationship dito para ma-experience lang yung kilig, kapatid? May ibang pumapasok sa relationship para tanggalin yung peer pressure. Alam niyo yung peer pressure? Nakantsawan lang. Gusto lang may patunayan. Alam niyo yung gustong patunayan? May patunayan. Gusto niyang mapatunayan na pogi siya o maganda siya or lovable siya. Sa madaling salita, pumapasok sa relationship na it's all about them. It's all about himself or herself. Sana lampas na tayo sa ganung stage, mga kapatid. Hopefully, kasi mga matatanda na tayo. Mga matured na tayo. Sabi mo nga sa iyong katabi, matured na ako. Amen? Parang hindi nagsalita yung iba. Alam niyo, mga kapatid, pag sinabing matured sa perspective ko, yung mga young professionals, alam ko, nag-umpisa na makita yung reality ng buhay. Kaya nag-umpisa na mag-mature, mga kapatid. Amen? When you enter a relationship, hindi lang para i-cherish yung feeling na may nagmamahal sa'yo, etc.
matured individuals, mga kapatid, ay aware na pagpasok nila ng relationship, pumapasok din sila sa malaking responsibility. Sabi mo, responsibility. Totoo ba yun, mga kapatid? It's not just about taking and taking. Pag sinabing responsibility, it's about giving. Ultimately, ang goal, mga kapatid, ng matured na mga tao pag pumasok sa relationship ay maging for keeps yun. At tanggap niya, he's going to give himself off. Ibibigay niya yung kanyang sarili. Amen? It's not about them. It's not just about them anymore. Andiyan ba kayo? It's also about the welfare of the other person. Ang tawag doon ay true love. Sabi mo, true love. Amen? Pag sinabing true love, hindi lang ikaw yung mapiplease, kundi ipiplease mo yung other person. Dapat parehas yung lalaki at babae na may ganung mindset. Kung hindi magkaagulo sila, hindi magiging successful yung kanilang relationship. Amen? Ang sabi po ng 1 Corinthians 7:33 to 34, he who is married cares about the things of the world, how he may please his wife. Pagka may asawa ka na daw, isa sa mga goal mo sa buhay ay i-please yung asawa mo, hindi yung sarili mo. Sabi po sa dulo ng verse 34, she, kita niyo hindi lang sa lalaki mga kapatid she who is married cares about the things of the world, how she may please her husband. So parehas yun, para fair. Amen? Andiyan ba tayo? Andiyan pa rin? Alam niyo mga kapatid, ang love ay isa sa pinaka-inabusong salita dito sa mundo. Alam niyo kung bakit? Kasi ngayon, pag sinabi mong love, patungkol lagi sa sex. Alam niyo ba yung mga kapatid? Patungkol lagi sa sex. Sabi nung isang makasariling lover, sige nga, kung talagang mahal mo ako, patunayan mo. Sinasabi niya yung tuwing month of February. Yun po ay pagiging makasarili. Yun po ay pagiging immature at pagiging selfish. Hindi po yung true love. Selfishness yun. Amen? Kapag ka in-enjoy mo yung benefits bago mo before ka mag-commit, yun po ay selfishness, mga kapatid. Amen? Ang true love kasi, hindi mo i-experience yung benefits until ikaw ay pumasok sa commitment. Amen? Actually po, sa mata ng Diyos, yun ay kasalanan. Mamaya po, mag-minister si Pastor Mon, mag-alala, hindi po nandito para mag-condemn. Gusto ko lang po sabihin yung truth at gusto ko po makatulong para maging pong successful ang ating pagpunta sa next phase ng ating buhay. Sino pong gustong successful siya sa next phase ng kanyang buhay? Sa buhay may asawa. Palagi ko wala naman dito may desire na maging pangit yung kanyang buhay may asawa. Lahat palagi ko dito nananaginip na magkakaroon ako ng asawa ko na mahal ako, mahal na mahal si Lord, mahal na mahal yung pamilya namin, solid kami. Di ba? Ang ganda nun mga kapatid, di ba? Pero kinakailangan hindi tayo maging selfish. Amen? At kasalanan yun sa mata ng Panginoon. The Bible is very clear about that. Hindi ko po yung standard ni Lord yun. Amen? Pag sinabing true love, mga kapatid, it involves deep commitment. Deep commitment. Malalim na commitment. In other words, kasal. Sino pa naniniwala dito sa kasal, mga kapatid? Si Lord po ang nag-ordain ng kasal. Si Lord po ang may author ng kasal. Amen? At by the way, mga kapatid, ang love ay hindi lang patungkol sa sex, mga kapatid. Amen? Si Lord po ang author ng love at dapat konsultahin natin ng Panginoon kung anong pakahulugan ng Panginoon sa true love. Andiyan pa ba tayo, mga kapatid? Dapat po i-check natin ang sinasabi ng Word of God patungkol sa true love para makapag-prepare tayo na mabuti sa next chapter ng ating buhay. Para ma-assess natin kung saang area ng pag-ibig pa tayo dapat ma-develop o lumago o ma-improve. After all, mga kapatid, ang likelihood na alam niyo, sabi ni brother kanina na tayo katiwala lamang. Naniniwala po ako, pati sa area ng pag-ibig, tayo ay katiwala din ng Panginoon. Amen? Yung chance na ibigay kagad sa'yo ng Panginoon, yung the best, ay very slim na mangyayari. Alam niyo, very slim. Hindi mangyayari ng ganun, ng agad-agad kung hindi ka handa. Naniniwala ka doon? After all, si Lord, anak niya yung the best na gusto niya ibigay sa iyo. At sabi ng Panginoon, siguro, ayoko mo na ibigay sa iyo to kasi sasaktan mo lang, prinsesa ko to eh. Di kaya ganun din, sasabihin ni Lord sa babae, ayoko mo na bigay sa iyo itong anak ko, prinsipe ko to, baka saktan mo lang. Mapagmahal si Lord. Mapagmahal si Lord na tatay. Amen ba dyan? So dapat patunayan mo na ikaw ay ready.
Amen? Love is a form of stewardship na ibibigay sa atin ni Lord pag tayo ay handa na. I-take note niyo mga kapatid. Love is a form of stewardship. Vice versa mga kapatid sa lalaki at sa babae. Kinakailangan mapagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Nandiyan ba tayo? If you want to get the best, kung single ka ha, pinag-usapan ko dito muna yung single. Kung single ka at gusto mo makamtan yung the best ng Panginoon, dapat maging the best ka rin. Sabi mo sa iyong sarili, dapat maging the best ka rin. Amen? Para lang sa mga single yon. Yung mga may asawa na, pagyamanin niyo yung binigay sa inyo ng Panginoon, the best yan. Amen? Maliwanag yan mga kapatid, huwag ka na maghanap ng iba. Amen? Kung ikaw ay meron ng asawa. Pero kung wala pa, be the best para bigay sa ng Panginoon the best. Amen? Sabi ng iba, gusto ko yung wife material. Sabi, wife material siguro ang type mo, no? Sabi sa akin ng office mate ko dati. Talagang wife material ang hinahanap ko, sabi ko. Opo, pero noong time na hindi pa ako naghahanap. Kasi, bagong graduate pa lang ako noon. Pero mga kapatid, kung ikaw ay naghahanap ng wife material, dapat ikaw ay husband material din. Amen? At kung ikaw ay naghahanap ng husband material, siguraduhin mo na ikaw ay wife material din. Amen? Amen. By the way, mga kapatid, sa salita ng Panginoon, so ang word na love ay classified into 4 kinds. Sa Tagalog, saka sa English, love lang. Alam niyo ba yon? Love lang, pag-ibig lang, Tagalog saka English. Pero sa Greek, sa original language ng Bible, original language ng New Testament, makikita po natin 4 na klase ng pag-ibig. Una, erotic or eros love. Eros, E-R-O-S, or erotic love. Ito po yung romantic love. Ito yung love na alam ng mga tao. Ito lang yung love na alam ng kabataan. Erotic, hindi ko nila lahat. Yung mga Kristiyano kabataan, medyo mas matured. Amen? At hindi na tayo mga bata, dapat hindi lang erotic love ang alam natin. Andiyan ba tayo mga kapatid? Pangalawang uri ng love, phileo or filial love. Pag sinabing phileo, ito ay pag-ibig sa kaibigan. Pag-ibig sa best friend. Yung pangatlong uri ng pag-ibig ay storge. Phileo, F-I-L-E-O. Storge, S-T-O-R-G-H-E. Pag-ibig sa pamilya. Love for family, love for parents, for siblings, or for children. Amen? At yung huling uri ng pag-ibig, yung pinaka-importanting uri ng pag-ibig, pinaka-mataas na uri ng pag-ibig ay ang agape. Sabihin natin agape. A-G-A-P-E. The highest form of love. Ito yung pag-ibig, the God kind of love. Pag-ibig na kapares ng pag-ibig ng Diyos. Ito yung unconditional love, mga kapatid. Ito po yung dapat minimithi ng bawat isa sa atin na matutunan kung gusto mo maging successful sa yung love relationship in the future. Amen? Ganito yung love na pinakita ni Lord Jesus. Sabi po ng Romans 5 verse 8, God demonstrated His own love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y makasalanan pa, namatay na si Jesus para sa atin. Nung wala pang pakinabang si Lord sa atin, minahal niya tayo. Di ba ang ganda nun mga kapatid? Nung wala pa tayong ginagawa para sa Kanya, minahal na tayo ni Lord. Nung wala pa tayong ginagawang mabuti mga kapatid, nung kaaway pa tayo ng Diyos, inibig ka na ng Diyos, pinakita ng Diyos yung Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbaba niya sa lupa, nagkatawang tao siya, at namatay siya sa krus. Nakita niyo kung gaano katinding pag-ibig yun? Ang tawag doon ay agape love. Agape love, napakaganda. Yan ang definition ng true love, mga kapatid. Isa pang halimbawa, mga kapatid, isa pang verse sa Bible. Sabi ng Ephesians 5:25-28. Ito po para naman doon sa mga may asawa na. Taas nga po uli ng kamay. Lahat ng young couples. Huwag po kayo magagalala, maigli lang tong, huwag kayong antokin. Sana masundan ninyo. Ephesians 5:25-28. Husbands, love your wives. Even as Christ also loved the church. Paano daw ibigin ng asawang lalaki? Yung kanyang asawang babae. Kung paano inibig ni Jesus yung kanyang church. Paano daw inibig ni Lord? Namatay si Lord para sa kanya. Di ba? And husband, love your wives even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Binigay niyo ang kanyang sariling buhay para sa kanyang may bahay. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies.
He that loveth his wife loves himself. Tingnan niyo mga kapatid, dalawang importanteng bagay na ginawa ni Lord para patunayan yung kanyang pag-ibig sa kanyang iglesia, sa kanyang mga pang-asawa. Pag-akit po ng, alam niyo mga kapatid, pag-akit ng mga believers sa langit, ang tingin ng Panginoon doon ay bride niya. Ikakasal tayo pag umakit tayo sa langit. Lahat ng mananampalataya ni Lord Jesus. Dalawang bagay na ginawa ni Lord para sa kanyang bride. The Lord Jesus is willing to die for us, for the bride. The man should be willing to die for the woman. Di ba ang sweet nun? Parang hindi niyo ba gusto yung ganun, mga kababaihan? Hindi ko alam, hindi ko alam kung meron pang ganun mga lalaki sa panahon natin ngayon. Ako pa, yun na isa sa mga sumpa ko nung kinasal ako. If the time comes that I need, gagawin ko. Pero ipagadyan ng Panginoon, mga kapatid. Pangalawang ginawa ni Lord Jesus, mga kapatid, tinan nyo, the Lord Jesus preserves the dignity and honor of His bride until the right time. To present Him to Himself. Kumbaga, pagdating ng araw ng kasal, pinresent ni Lord Jesus na walang bahid dungis yung kanyang bride. Tandaan ng totoong pag-ibig, mga kapatid. Amen? Tandaan ng totoong pag-ibig, yung marunong maghintay, marunong pahalagahan, yung dignity, karangalan ng isa't isa. Amen? Again, mga kapatid, hindi po ako nandito para mag-condemn. Mag-preach po si Pastor Mon ng maiksi din, kapares dito. In my opinion, mga kapatid, until both man and woman receives that agape love, hanggat hindi natatanggap ng lalaki at babae yung agape love, yung self-sacrificing and selfish form of love, they are not yet ready for the next chapter. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Kung wala ka pang agape love, hindi ka pa ready para sa next chapter. Maliwanag ba yun, mga kapatid? Huwag kang mag-alala. Sa mga babae, may sinabi din si Lord. Sabi ng Ephesians 5:22-24. Basahin nga natin, kapatid. Wives, submit to your own husband as to the Lord. Magpasakop daw. Kaya niyo ba yung mga babae? Iibigin ng lalaki yung babae, pero dapat magpasakop yung babae sa lalaki. Verse 23. For the husband is the head of the wife. Yan po ang design ng Panginoon, hindi ko design yan. As also Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Verse 24. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Sa lahat daw ng pagkakataon, ay maging submissive, mapagpasakop yung babae sa lalaki. Hindi sila mag-aaway. At sa lahat ng pagkakataon, dapat maibigin na mabubuti yung asawang lalaki sa babae. Amen. Mapagtatagumpayan nila yung mga pagsubok na dumating sa kanilang mga buhay. Amen. Until matutunan ng babae yon, hindi siya ready pumunta sa next chapter. Dapat nasa psyche niya na yon. Ako ay babae, kinakailangan matuto akong magpasakop. Ako ay lalaki, kinakailangan matuto akong umibig, na handa akong ialay ang aking buhay. Amen. Hanggat di dumating yon, mga kapatid, hindi ready for the next chapter. At pag ikaw ay pumasok sa next chapter nang hindi ka pa ready, nang wala ka pang agape love, alam mo kung ano mangyari? Palagi ko nahuhulaan nyo na. Marami kayong pag-aawayan. Amen. Maraming hindi pagkakaunawaan, maraming problema, maraming hurts, maraming bitterness, etc. Kasi pride and selfishness will get in the way sa isang mabuting relasyon ng mag-asawa. Inaantong pa ba tayo? Dapat di tayo inaantong, mga kapatid. Both of them, the man and the woman, needs to love and submit to one another. Amen. Sabi po ni Pastor, wala daw perfect marriage, wala daw perfect relationship, pero merong successful marriage at merong successful relationship. At gusto natin, nandun tayo dun sa grupo na yan, successful, pagdating sa relationship. Amen? Mabilis na lang po. Wala pa pala akong 20 minutes eh. Tingnan po natin ang sinasabi ni Lord patungkol sa agape love. Sabi ng 1 Corinthians 13, dinescribe yung agape love dito. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become a sounding brass or a clanging cymbal. Pag wala kang agape love, kahit na ikaw ay nag-speak in tongues, ikaw ay ginagamit ng Panginoon, puro ingay ka lang. Pag wala kang agape love, puro ingay lang, like a clanging cymbal. Parang drums, parang hinahampas ang paulit-ulit yung cymbal. Verse 2. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and knowledge, and though I have faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. Bali wala, mga kapatid. Your knowledge, your accomplishments, your gift,
are not more important than your agape love. Ulitin ko mga kapatid, yung katalinuhan mo, yung accomplishments mo, yung gift mo, yung abilities mo ay walang binatbat pag pinag-usapan ng agape love. Mas importante na magkaroon ka ng agape love. Naunawaan po natin ang agape love dito yung unselfish na uri ng pag-ibig, yung self-sacrificing na uri ng pag-ibig, yung God kind of love mga kapatid. Amen? Kahit ikaw ay napaka-accomplished na person, spiritually, professionally, or financially mga kapatid, pag wala ka na agape love, bali wala pa rin lahat yun. Sabi ng Bible, sabi ng verse 2. Sabi ng verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Walang pakinabang ang mabuting gawa at mga sakripisyo kung walang agape love. Amen? Kung hindi pag-ibig ang motibo, pwede ka kasing magbigay, pwede kang tumulong sa kapwa na hindi pag-ibig ang motibo mo. Amen? Gusto mo lang mapuri, o gusto mo makita ng mga tao na ikaw ay mabuting tao. Hindi po yun, baliwala po. Dapat agape love ang ating motive. Verse 4, love suffers long and is kind. Ang totoong pag-ibig mga kapatid ay mabait. Sabihin niya mabait. Hindi salbahe, hindi pilya. Hindi pilyo. Love suffers long. Mahaba ang pangunawa. Mahaba ang pagtitiis. Love does not envy. Hindi naiinggit. Hindi envious, hindi mapanibuguin. Hindi naiinggit. Amen? Love is not, hindi mainggitin, Love is not provoked. Hindi madaling mapikon. Yun ang agape love mga kapatid. Love thinks no evil. Alam niyo, thinks no evil, positibo yung iniisip mo dun sa taong mahal mo palagi. Hindi negatibo. Hindi ka nag-iisip na masama sa kanya. Kunyari may action siya na palagay mo, hindi masyadong positibo ang dating sa'yo, iisipin mo yung the best sa kanya. Sabi mo, siguro pagod na pagod lang yun. Mahal pa rin ako nun palagay ko. Amen? Thinks no evil. Ito po ay napaka-useful para sa mag-asawa. Number 6 mga kapatid, agape love does not rejoice in iniquity but rejoices in the truth. Ang pag-ibig ng Diyos mga kapatid, hindi natutuwa sa kasalanan. Natutuwa sa katotohanan, natutuwa sa standard ng Word of God. Hindi natutuwang gumawa ng kasalanan ng pag-iig. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, supporting verse na yung pag-iingat natin sa ating partner para ipresenta siya na banal sa harapan ng altar, yun po ay pag-ibig sa righteousness. It rejoices in the truth. It does not rejoice in iniquity. Number 7, verse 7, bears all things. Ang pag-ibig daw, binabata lahat ng bagay. Tinitiis lahat ng bagay. So pag wala tayong capacity ganyan mga kapatid, hindi pa tayo ready. Kapag hindi ka pa matiisin, pag hindi ka pa maunawain, hindi pa ibibigay sa iyo ng Panginoon yung the best. Kasi yan ang tanda ng agape love. Ng pag-ibig na galing kay Lord. Amen? Hopes all things. Hindi nawawala ng pag-asa doon sa kanyang partner. Hindi siya nagsasabi na wala na kapag-asa itong magbago. Hindi daw gano'n ang agape love. Amen? Endures all things. Parang inulit Tinitiis lahat ng bagay. Siguro gusto ng Panginoon talaga ma-develop yung character natin na mapagbata, matiisin, maunawain. 2 beses inulit Kasi alam ni Lord, pagpasok mo sa next phase ng buhay mo, sa buhay may asawa, kinakailangan mo na maraming pagtitiis. Kasi magkaiba kayo ng ugali, magkaiba kayo ng tribo na pinanggalingan. So definitely, may banggaan na mangyayari, lalo sa umpisa mga kapatid. Pagkatapos ng honeymoon stage, merong banggaan sa ugali. Dapat parehas kayo matiisin. Amen? Verse 8. Last na verse. Love never fails. Hindi daw natatalo kapag ikaw ay may agape love. Hindi ka matatalo. Amen? Ang saya-saya ng buhay pag yung mga young pro ay natutunan nito bago pumasok sa next phase. Amen? Dapat lalaki at babae Amen? Hindi lang natin i-expect dapat sa lalaki lang yan or dapat sa babae lang yan. Amen? Pag pinakita mo kay Lord na ready ka, at winwork out mo yung agape love sa puso mo at inuna mo yung Panginoon, you will enjoy your relation at in-enjoy mo muna yung relationship mo kay Lord. Ito yung susi mga kapatid. By the way, ang agape love mga kapatid, nakukuha kay Lord lamang. Andyan ba kayo? Hindi ito basta-basta lumalabas sa buhay ng isang tao. Kinakailangan may relationship ka kay Lord na solid para magkaroon ka ng agape love at para may ibibigay kang agape love. Kasi hindi ka pwedeng magbigay ng wala ka. Amen?
Palagay ko ito yung share ni Pastor Man mamaya, tatapusin ko na. Kapag inuna mong payamanin ang relationship mo kay Lord, inibig mo siya na higit sa lahat, ang isa ang magandang love life, mga kapatid, sa sinasabi ng Matthew 6:33 na idadagdag sa iyo ng Panginoon. Kasi sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. You will have agape love, you will be able to give it to. You will be ready for the next chapter. At mga kapatid, last na lang, gusto kong i-introduce sa inyo yung Christian love triangle. Pag pumasok ka sa next chapter ng buhay mo, meron love triangle dapat. Ito yung magandang love triangle. I-picture po ninyo yung triangle, 3 kanto. Si Lord yung nasa tuktok. At kayong mag-asawa ay nasa baba ng triangle. Habang lumalapit kayo parehas kay Lord, papunta dun sa tuktok na point, lumalapit kayo sa isa't isa. Amen? So, draw closer to God. And you will be able to draw closer to your spouse. Lumayo ka kay Lord, masisira yung relationship mo sa iyong spouse. Amen? Palakpakan po natin si Lord at si Pastor mo na mag-share po ng susunod na message.